Ang ako ang ihatag nga presentation karon is i-continue lang nako atong last Wednesday evening atong gitunan. Ako lang i-review gamay nga atong naibawan nga kita makasala kita. Ang makasala kinahanglan na siya og mangluluwas. O ang Ginoo giluwas ta niya, iyang giluwas ta niya samtang kita makasala pa. While we were yet sinners, Christ died for us. So siya ang nag-justify sa tuwa. Then ang himuon sa na-justify is the just shall live by faith, according sa Romans 1 verse 17. So tungod kay na naman ta diri nga process, ang ato lang gyud kanunay nga himuon is maglanta lang gyud ta kang Jesus. Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. O kanunay nato siya tutukan tungod kay siya ang author and the finisher of our faith. Kung atong hinumduman nga kailangan gyud i-cultivate ang pagtuo tungod kay mao gini kailangan nato. Ilabi na nagpuyo na ta diri sa hinapos nga katuigan sa kalibutan. Atong hinumduman nga ang matag kamatuoran diha sa Biblia is kailangan gyud ay naka-connect diha kang Kristo. Mo na nga angko na to ang pagkamatarong sa grasya pinaagi sa gibuhat ni Jesus, ilabi na sa iyang unang pag-anhi diri. Mo na ang righteousness by grace, and tungod niya na natay kahigayunan usab sa paglakaw sa pagtuo. Okay. Tungod kay ang Biblia nag-ingon siya the just shall live by faith. Wala nag-ingon ang Biblia the sinner shall live by faith. The just, kailangan ang na-justify maura gyoy makalakaw diha sa pagtuo. Kaya ang makasala, kailangan pa siya i-justify, himuog matwarong sa amahan, pinaagi kang Kristo. Aron kita makahimo, may kahigayunan sa paglakaw sa pagtuo. Sa diyang samtang kita naggalakaw diya sa pagtuo, moabot ang panahon nga ang pagkamatarong ni Jesus, iyang ikorona sa tuwa, mao na ang glorifications. Tungod sa ang justification, tungod sa grasya na justify ta, tungod sa atong paglakaw sa pagtuo na sanctify ta daily, o tungod pod sa pagkamatarong ni Kristo, nahimo tang glorify ta. Nganong importante man nato ni masabtan, tungod klaro kayo nga giingon sa Biblia sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His, not our righteousness, but His righteousness, and all these things shall be added unto you. So nindot kaayo nga masabtan nato ni tungod kay giunag yun nato pagpangita ang iyang giharian ug ang iyang pagkamatarong. Ug ang tanan igadugang na siya. Ang pakapin igadugang na siya. Pero kung wala nato nasabtan, di po ta makakinabuhi sa mga butang wala nato nasabtan. Mo nang bilang Adventista sa pagpadayon sa lakaw sa pagtuo, kailangan masayran po nato according sa Evangelist on page 196 paragraph 2, that the sure word of prophecy as a foundation of the faith of the Seventh-day Adventists. Kailangan makabalog kita sa mga sure word of prophecy, ilabi na sa Daniel and Revelations. Dili ta pwede mo sugot nga dito lang siguro na nako sa langit hibaw-on. Saan ni mo pag-atog langit nga mao man na siyang mapapadulong sa langit? Unya pa ba ka makaabot sa langit nga dito ra ka makabalo sa mapa? Dito ra ka makabalo sa plan of redemption? Dito ra sa langit? Saan ni mo pagkinabuhi o saan ni mo paglahutay kung wala ka kabalo sa mapa or sa iwag, di ba? Muna nga sa Seventh-day Adventists, kailangan kita makasabot sa sure word of prophecy. Nga naman, mauna sa foundation of the faith of the Seventh-day Adventists. For example, kung may mangutana sa inyo, nga nung may Adventista man ta, ako, natawo mo ko sa pamilyang Adventista,
Kung mga lolo, Adventist naman siya. Kung so mama, mga pastor naman. Mao ba na tiya nga pagpangutanong tanganong na Adventista man ka mo ingon ra ba ko nga tungod kay ang akong ginikana Adventista man ko akong lulo Adventista mo nang Adventista pud ko. So ingana ba ang foundation nimo? O dapat kay ang mga Baptist or ubod sa mga relihiyon ingon lugar pud sila nga Baptist Katoliko kay akong ginikana Katoliko man. O ingana ba ng foundation? Mo ra gyapon ingana ra gyapon natong tinubangan, di ba? So ang sakto gyud nga tubag nganong na Adventista ta tungod kay nakabalo ta the sure word of prophecy. Nasabta na to ang sa kamatuoran. Nga sa diha nga nasabta na to nga sa diha ang Jewish church na divide sa duha ka bahin, magtotoo nga mga Hudiyo o mga dili magtotoo nga Hudiyo. O katong dili magtotoo nga mga Hudiyo, mao to sila'y gi-cut, some of the branches was cut. O katong mga hintil nga sa diyang gidala na ang mayong balita dito sa mga hintil gisugpo na tong wild olive tree. So ang church at that time is composed of olive tree and wild olive tree. So dula na kay sila ginangalanan og Hudiyo, gingalanan na sila Christian. Then diha po sa Christian atong masubay nga diha sa dark ages gitumba ng mga kamatuoran hanto niabot dito sa mga reformers, silang Lutheran, Presbyterian, so to kang John Knox, John Wesley, Alexander Campbell, hantod pa dilong ka William Miller. O ngano nakaabot mo tag 70 Adventist atong ma-explain the sure word of prophecy. Ma-explain na to ang 2,200 days, mga great disappointment sa 1844 para ma-connect na to nganong nahimo tao 70 Adventists. Mo na nga tinuod yun ang gayong diri nga the sure word of prophecy as the foundation of the faith of the Seventh-day Adventists. Dili pwede nga magpangutanon ta mingon ra gyud ta nga akong ginikanan mo pud Adventista mo gud sa mo no Adventista ko. Lugar kong Katoliko, lugar ko dili ko Adventista ko ingana nga akong tinubagan, di ba? So kailangan bisag asa pa nga ako na tao bisag unsa pa akong ginikanan basta ako nagatuon sa sure word of prophecy, maabot gid ko sa tinudanay nga iglesia sa Ginoo. Okay. Kay bulahan gyud di ay nga nagabasa, nagapaminaw ug nagatuman sa inaysulat gira sa basahon. Halabi na ang panahon aduol na. Dugay pa ba? Kuan pa ba kanang dugay pa ba ang panahon? Doon na gyud kayo. Kay sa unang panahon, mga apostoles, ingon sila, hapit na. Akong lulo, hapit na gyud. Oo. So, mamagkaroon kung hapit sa ilang, mas hapit sa tuwa. Di ba? Pero, akong ginuuna bitaw nga, unaon ako ba nga, sa unang panahon, grabe mang kadasig kay sila. Tungkol kay, ilang gibate nga hapit na. Oo. Sa tuwa karon, asa mang dasig? Sa ila o sa atong kapanahonan karon? Ha? Asa may dasig sa una or karon? Oh, kay dasig man mga apostoles sa una, grabe kay sila ang ilang balag pusyon basta makabuhat sa bulaton sa Ginoo. Kay grabe sila kadasig. Kay nagtuo sila nga hapit na gyud, mubalik gyud sa Ginoo kay mao ni ang saad. Oh. Ang pangutana asa may duol? Sa tuwa kaysa sa ila. So, kung dool sa ila, ay kung dool sa tuwa, kay sa ila, asa may mas dasig? Sila o kita? So, dili ta pwede magpalupig-lupig. Kay mas dool sa tuwa. Pag ingon sila nga dasig sila, mas dasig yun ta. Di ba? Mana make so, ang gaya lang, ang kalibutan na itong gipuyan kanadagan ng mga makakause nga maluya ang tao. Dagkan kayong mga rason na maka-cause na maluya ang tao. Pero dili pwede na siyang ato na siyang tugutan sa atong kinabuhi. Tungod kay kung ato nang tugutan, dili kita mahimong overcomer. Dili ta mahimong overcomer. So kailangan mutanaw kita sa kang Jesus. Okay. Atong naibawan, sadang kita nagatuon sa Biblia. Ang Biblia ang pinadayag nagahisgot nga naay 7 churches.
Oo. 7 churches. O may bawaan na to nga sa 7 churches, nadara ang kinakatapusan nga church dara is Laodicea. O kanang 7 churches, ato na pong nahisgutan ni Agi, nga dili din na siya 7 ka iglesia nga lain-lain nga mga iglesia. Usara gyud ang iglesia sa Ginoo. Kay usara man ang ulo, daghang maray ulo, isa ra man ang head, isa ra pud ang lawas, isa ra ang iyang church. Gani lang na siya'y magkakalay-lahi ng mga condition of the church at different period in the history of the world. Oh. Lain-lahi ang mga condition ba? Oh, in every generation, iyatong Christian era, nagkalain-lain ang iyang mga kondisyon. Hanto nakaabot na kita sa katapusan nga kondisyon. Oh, ingon ang Espiritu Stagna nga the message to the Church of the Laodicean is a starting denunciation and it's applicable to the people of God at the present time. So, ang pulong nga Laodicea, naabot na gyud sa atong kapanahonan. Pero ang condition sa Laodicea, ningon dere unto the angels of the church of the Laodicean write, these things said Amen, the faithful and the true witness, Manisha Jesus, the beginning of the creations of God. I know the works, walay natago gyud sa iya. Kabalo gyud siya sa atong mga binuhatan. Okay, that thou art neither cold nor hot, I would thou wert cold nor hot. So then because, sa verse 16, yun siya, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Mo niyang gingon. The word I will spew thee, that is future tense, nga wala pa nahitabo sa iglesia. Okay. Pero mahitabo gini siya. Okay. Pero, tungod sa gugma sa Ginoo, iya gini siyang gisulti, tungod kay gusto niya nga makaprepare ta. Gusto niya nga mahimot ang overcomer. Kaya ang iyang grasya, abunda. Pero, kung dili na to dawato na iyang grasya, the grace of God given in Jesus Christ for salvation becomes the wrath of the Lamb to those who reject the divine grace and mercy. Okay. Ako, kung papilion bitaw ko, asa ko gusto matao kanang sa panahon ni Kristo o sa panahon sa karon. Nakoy amigo, samtang ako nag-eskwela sa Central Philippine Adventist College dito sa Sipak, sa Murcia, sa Negros. Na ako'y friend nga theologian, mag-graduatay na siya. Niingon dahil siya nga, niingon to professor nga, asa man ninyo gustong papiliyon? Natawo mo karon o natawo mo sa panahon ni Jesus? Aptik din siya. Kung dili mo itong Pilipino, tagalaing gawas pa, nag-eskwela ito na. Ingon siya nga, mas piliyon yun ako. Natawo ko karon kay sa panahon ni Jesus. Di pangutangan sa professor nga naman, tungkol kay kung nataw ko dito sa panahon sa Jewish Church, basig usa ko niya itong nag-ingon nga ilang sang siya! Ilang sang! Hadlo ko na siya, basig usa siya ato. So, pasalamat ko nga nataw ko diri kay eskwela ko. Gatuon ko sa pulong sa Ginoo. Pero sa kuha, walay kalainan kung nataw ka sa panahon niya itong kapanahon ni Kristo o sa panahon sa ato karon. Nga naman, tungod kay kung giunsa nimo pagtatar ang kamatuoran nga gipadayag karon, usama ra gyapon nimo gitatar si Ginisus kung natawo ka sa iyang kapanahon. Kay si Ginisus mao ang kamatuoran, mao ang kahayag o dalan. Kung giunsa nimo pagtatar ang kamatuoran karon nga gipadayag sa Dios, mauusab gina nimo pagtatar si Ginisus. Kung wala nimo tagayag bili ang kamatuoran, wala nimo gikinabuyan, wala nato gikinabuyan. Sama ra gyapon kung ako natawo dito nga panahon na. Usab pug ko nga kaingon. Ilang sang siya kay di ko ganahan anak niya. Oh. So walay kalainan maigsoon kung asa tanang tao. Pero magpasalamat gyud ta nga natawo ta karon. Nga naman kay ang sa drama, ang pinaka-thrilling sa drama is maodya sa ending. Di ba? Sa ending, kung may drama kay, yung ka-drama, na siya ending. Dari sa atong pagpuyo sa kalibutan, mula tag, naata sa drama, na idua ka director, si Satanas o si Jesus. Nagadepende na sa imo kung gusto ba ka magkontrabida or magbida. Di ba? Kung gusto ka kontrabida ka, Satanas ka. Gusto ka
Magbida kang Jesus ka. Oo. So, nai-ending. Okay. Ang atong pagpuyo diri sa kalibutan na ending, we are on the drama. So, kailangan yun ay nga ato mo act ta as mga aktor. Oh. Mao na nga nganong ganahan man ko nga nabuhit na diri kay mas labing maayo nata sa pinaka-thrilling sa drama. Oh. Kaya ang pinaka-thrilling sa drama mao'y dili ba mo malipay nga ang katapusan nga iglesia mao'y gamiton nga maghuman sa buluhaton? Dili basta-basta na siya nga accomplice. Oh. Nakahimo sa bulaton. Apan nagpahuway sila. Apan katong muhuman, mo to siya dili na basta-basta nga gamiton. Na ako gustong i-relate sa inyo para makarelate mo nga story about kang James and John. Okay. Recorded ni siya sa Mark chapter 10 verses 35 to 41. Si James o si John anak ni Zebedee, nag-approach sila kang Ginisus, ngayon silang pabor. Ako na lang ni istorya. Dayon, sa pagpangayon nilang pabor, ningon si Ginisus nga, unsa may, nangutanan sila, unsa may gusto nga buhaton ko sa inyo ha? Ningon sila nga, gusto ko no sila mulingkod sa, nag-ilog sila nga kisay mulingkod sa tuo o sa wala, nag-secure nila ilang kaugalingon nga mulingkod sa wala o sa tuo. Oh. Apan ningon si Ginisus nga dili para sa iya ang magkuan ko kinsay palingkuron. O di siya ang mag-decide. Pero gingnan niya nga makahimo ba mo sa pag inom sa kupa nga ako pag-inom. Ingon sila nga makainom sila. Ingon sila nga lugar atong ibutang nga makainom sila. Kaya nag-antos man pud sila. Pero ang pagpili kung kinsay palingkuron sa wala o sa tuo sa iyang kiliran, dili iyang desisyon kundi sa amahan nga naay giandam ni ini. Kay ang tanan magud naka-prophesy na maguna, nakaplano na ang plano sa kaluwasan pa. Okay. Ang pangutana, kinsa may gitagaag kay gayunan nga makalingkod sa iyang kiliran. Di ba? So ato na susihon sa kasulatan, sa propesya kung kinsa na sila. Okay. Kung asa na sila nga churches, asa na sila na belong nga churches nga palingkuron diha sa iyang tuong bahin, o sa iyang kiliran. Atong basahon ang Revelation or pinadayag 3 verses 20 to 21. Kani siya, naisulat ni siya sa katapusang iglesia, Laodicea. Kato diya ang giignang gisaaran niya, and behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, because his sheep knows his voice, and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. Yun siya diri. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne. Iya ko nung nagkaag kay gayunan. Katong ginahandong ni James, ni John, dili para sa ila, pero para sa mga overcomer ni ining katapusan nga iglesia. Oh, kaya naman ta sa katapusan, iglesia militante. Okay. So even as I also overcame and I sat down with my Father in His throne. So ang saad para sa imo ug sa kuang nga mga Adventista. Pagkanindot ba kay nga saad ba? Wow, kita naghando ba ni nga pribilehiyo nga palingkuron nga gusto gay nila i-secure nilang kaugalingon nga palingkuron, di ba? Diha sa iyang kiliran. Ingon ang great controversy, page 434, paragraph 1. We who are living in this age have greater light, not a great light, and privileges that were given to Abraham, to Joseph, then were given mas labaw pa kang Abraham, given Joseph, Moses, Daniel, Ezra, Nehemiah, and other ancient worthies. And we are under correspondingly greater obligation to let our light shine to the world. God has made us the depositories of His law. We have been redeemed by the precious blood of Christ, and we are to follow in His footsteps, to represent Him before the world. But
But are we faithful depositories of the truth? Kita ba faithful ba ta? Correctly representing it amid the spiritual declension and a moral corruption that now exists. Sa ni kapangutana, are we doing all that we might and should do to diffuse the precious light of truth? Ato ba kunin gihimo maigsoon? This is individual question. Kamo ang makatubag sa inyong kagalingon, kaya ako may mutubag sa akong kagalingon. Oo. So, tungod kay nay, dako kahit ang pribileyo maigsoon, dili basta-basta. O kailangan kita nga mahimot ang overcomer. Oh, kay kung dili ta overcomer, delikado gyud ang atong kinabuhi. Actually, bilang isa ka Seventh-day Adventist, advantage siya, pero dili siya garantiya. Nga kung Adventista ta, pero dili ta makuway sa kabuton sa Ginoo, okay ra. Basta Adventista lang ta, nagdala lang tanggalan nga Seventh-day Adventist. No. Kailangan mahimo gitang overcomer. Oo. Because ang atong pagka-Adventista, dili lang ni sa sangalan. Ang atong pagka-Adventista, because we are following the truth. Nagapalo ta kang Ginisus. Si Ginisus man ang, wala may lain nga dalan sa langit. Napay lain? Kaya pag abot na to sa langit, di man mingon dito nga, Adventista ka, dili. Kaya lalahin. Pag abot sa langit siguro, gamay ra siguro ang mas daghan ba ditong mga maluwas po nga dili pa mga Adventista kay ang Adventista nagsuguro ba ni 1844. Di ba? Oh, daghan po kayo maluwas gikan sa una sa creation hangtod sa ato kapanahonan. Oh. So, mao na nga atong ibutang ug atong ibutang sa atong una kung unsa gyud kailangan mahimong overcomer. Okay. Andaw na ba ta nga atong mahibaw-an ang sekreto to become an overcomer? Oh, unsa may mga sekreto nga mahimong overcomer? Oh. Kay di man basta-basta ang saad, di ba? Sa mga overcomer. Ningon si Ellen White, there is a review in Herald, August 19, 1890, paragraph 10. The state of the church, ang state of church, represented by the foolish virgins, kani mga Laodicean kuno nagpabilin. Nakatumbok kuno siya sa mga foolish virgin is also spoken as a Laodicean state. So it meant to say, dili ko pwede nga mahimo ang akong condition, dili pwede nga magpabilin na Laodicean, kailangan mahimo kong overcomer. Oh, kay ang 10 virgin, they are Adventist, kaya nga naman nagpaabot man na sa ilang pamanhunon. They are Adventist, nagpaabot. Oh, naa sila'y light. Pero ang 5, naa sila'y extra. Ang 5, nara sila'y lamp, pero wala sila'y extra. Di ba? Kung imo nang basahan ng Matthew 25. Mao na nga, ningon sila, dili ako ang gayon na, tungod kay propeta sa Ginoo, the state of the church represented by the foolish virgin is also spoken of the Laodicean state. Unsa man ang condition sa Laodicea? According sa Biblia, Revelations 3 verses 17 to 19. Because thou sowest, tungod kay nagaingon ka, I am rich and increase with goods and in need of nothing. And knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. So siya, naguno na siya nga rich na siya, increase with good, ug dili na siya nangailangan, need of nothing. Pero tungod kay ang Ginoo, nakabalo siya sa condition or nakabalugid siya kay Ginoo gud siya. Ingon siya nga ang imong condition mao ni siya, wretched, miserable, poor and blind and naked. Then ingon siya diri, I counsel thee to buy of me. Okay. Ningon siya, I counsel thee. Maigsoon, kani bitaw paingon niya I counsel thee? Mao ni siya pinakatamis nga counsel nga moabot sa tao, kaning counsel nga gikan sa Ginoo. Kung na may counsel nga madunggan niyo gikan sa presidente, gikan sa mga panggiitan nga mga tao nga gikansilan ka, lipay ka kay gikansilan ka, how much more kung ang Ginoo na imong counsel sa iyang katawhan? It means to say, dili na to ni kasakit because this counsel is the most sweetest counsel nga moabot gyud sa tao. Mingon sa, I counsel thee to buy of me gold tried in fire, that thou mayest be rich,
Okay. And white raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. Anoint thy eyes with the eyes of the thou mayest be seen. So kung ato dito ng isa-isahon og tan-aw sa prophecy, wala lang ako gibutan diri. Kaya basi manguyab na puta ba? Dugay na sa mood. Okay. So ako lang gibutang diri kung ato gini siyang review nga para mahimot ang rich, kailangan yun nato nga naatay faith and love. To be true faith, para tinud-anay gid kita mahimong rich, we need to have faith and love. Kailangan na ato na ano siya. Para dili ta hubo, kailangan na asa tuang pagkamatarong ni Jesus. We seek the righteousness of Christ every day, every moment of our life. Ang tanan natong ginahimo, nganong ginahimo nato na, because that is the will of God. That is His righteousness. Mao ka na ang iyang gusto, mao ka na iyang kaubuton. And because of that, tungod niya na, mao na ang iyang pagkamatarong. Okay. So, kailangan naa sa tuwa ang pagkamatarong ni Jesus para dili ta hubo garments, pagkamatarong. And eyes of, that is grace and wisdom. So, kailangan naagya po nato na. Kung ato na gutad-gutaron sa spiritual prophecy. Sa pagpadayon, nga nung gisultian man ta niya ni. Okay. Tungod kay ningon siya sa verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous, therefore, and repent. Tungod sa gugma sa Ginoo, mao nang gisultian ta niya. Kay usay man gud kita nga sa bata pa ko pagkasab-an ko kanang inon ko sa kong mama, murag malain magud ta ba? Basta kasaban na ta ba pag sultihan tag dili mao? Labi nang nakahimo tag dili pun mao? Oh, malain kita pero natural na siya sa fully nature. Pero kung masabta na to nga gisultian ta tungod kay gigugma ta sa ating ginikanan, makasabot kita mo, hinahon kita. Sa diyang nasamad ta din, ibutangan tag kamunggay, pero kung kasabot ta nga, makayong kamunggay, sige na lang, okay ra, palag sakit, basta makaayo. Di ba? Okay, ang anak niya po ng Ginoo. Nga naman, tungod kay gusto niya nga kita mahimong overcomer. Gusto niya nga kita gamiton. Tungod kay naanata sa katapusan nga Iglesia Militanti. Okay. Tungod kay ang Iglesia Militanti, mao ni siya gamiton, kaning mga overcomer sa Iglesia nga Militanti, mao ni siya gamiton nga mohuman sa buluhaton sa katapusan. Okay. O kining Iglesia Militanti nga mga overcomer, mahimo ni sila ang gitawag nga Church Triumphant. Asa mabasa? Mabasahon nato ni sa Spirit Prophecy, the Church Triumphant. The work is soon to close. Sa dili pa mo close ang buluhaton sa tibok kalibutan or close provision, general close of provision. The members of the Church Militant, na naman ta sa Church Militant, katapusan Church Militant, who have proved faithful or overcomer, kanina prove sila nga faithful or overcomer, will become the Church Triumphant. Oh. So it means to say, ang ikawalo na ni siya nga kondisyon, kaya dili naman siya audition condition. Mao na ni siya ang ikawalo, ang kaning overcomer. O kaning ikawalo, gikan gyapon ni siya sa ikapito, pero mga overcomer ni sila. Mao ni sila gamiton nga mohuman sa buluhaton sa tibok kalibutan. Ug mao po ni siya tagaan sa gahom sa lateran. Kay dili man pwede nga tagaan ang unfaithful. Unsa may purpose nga tagaan ang gahom? Aron madala ang mensahe sa tibok kalibutan. Mo nang purpose nga ihatag ang gahom para madala ang mensahe sa tibok kalibutan kay kana nga panahon sa dilo man na kagubot nga sukad-sukad wala ni taho. Mao na nga ihatag ang gahom. Naa ba ni sa Biblia nga ang iglesia iyang ulian kanang Church Triumphant, kanang walay bulayon og trigon nga nasagol, puro lang gyud putli? O naa ba'y mabasa na sa Biblia? Atong basahon sa Biblia. Ephesians chapter 5 verse 27. Mao ni siya ulian sa Ginoo. That He might present it to Himself a glorious church. Church Triumphant. That is glorious church. Not having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy without blemish. Ing ana ang pictures sa church nga iyang ulian. Ing ana ang church nga triumphant. Ing ana nga church makala human gyud sa buluhaton.
In ana ang condition sa church. Okay? So last na ni siyang quote nga akong gamiton from the Bible sa 2 Peter chapter 3 verse 1. Wherefore, beloved, seeing that he looked for such things, nagpaabot niya ng mga adlaw, be diligent that ye may be found in him in peace, without spot and blameless. Atog yung siguruhon kay let your election be sure good. Di ta magkumpiyansa nga Adventist na naman ta. Nga naman ta sa tinud-anay nga iglesia. Tinud na nga nanat ta sa tinud-anay nga iglesia. But let your election be sure. Nga ma-sure mo nga you are overcomer. You are nga naglakaw ka diya sa kabuton sa Ginoo. Nga gigirinay ni ato ang atong kaugalingon and we take up the responsibility so that we can follow Jesus. Kaya mao ni giningon ni Jesus. If any man will come up to me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Because kung dili ta maka-take up sa cross and deny sa atong kaugalingon, we cannot follow Jesus. Di ta makasunod kang Jesus. O kung dili ta kapalo kang Jesus, we cannot enter the heaven because there is no other way except Jesus, except His way. Diya sa iyang kabuton. Mga nga niining humubo nga mensahe, I hope na natay na putlo niini and the Lord will bless us more. And that is my prayer. Wala kong buhay pa. Amahan nga balaan nini nga kagabhion Ginoo. Daghang salamat sa mga mensahe nga among patalinghugan at kinig kusog sa akong pagtuo diha kanimo. Tabangyang matagos sa kanamo nga sa matag karon ug unya sa mga pagsulay nga moabot sa matagos sa kanamo Ginoo. Dagay kami kusog gikan kanimo aron kami mahimong overcomer ug kami angayan moatubang sa imo sa panahon ikaw mobalik nini nga yuta. Nang matagos sa kanamo mahimong malahotayon, mahimong isog sa pag-atubang sa mga problema na kini makabalda sa among pagtuo. Tabangi kami nakanunay mahimong tan-aw diha kanimo ang kamatuoran nga imong gipiyal kanamo Ginoo. Kini mahimong realidad sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Kini muhayag ingon nga kahayag pinagi sa paggiya sa balang espiritu. At nining kagabion Ginoo samtang kami magkapanguli sa matagusan namo nga mga panimalay, daghang salamat sa imong pag-amping kanamo kauban sa among mga mahal sa kinabuhi. Salamat kaayo sa tibuok nga gabi nga ikaw magauban kanamo uban sa imong mga anghel. Kamata kami sa kabuntagon nga naaya ang kalipay. Salamat diya sa imong ngalan. Salamat Ginoo sa paglog sa pag-ampo sa ngalan ug sa kamanlulowas sa Hesus Kristo. Amen.